pretty women, and just about anything na pwede mangyayari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik po tayo sa ating programang PSA Balitaan sa radyo dito po sa Radyo Pilipinas, Albay Radyo Publiko. Nagkaroon lang tayo ng technical adjustment. Oo, medyo nagka-problema ang internet pero tayo'y nandito ulit. Ayan. Eto, nagbabalik sa ating kasamahan o co-anchor natin ngayong umaga si Sir, good morning. Inaanap pa yung name niyo eh. Nasaan na yun? Good morning, sir. Good morning. Ayan, Sir Vladimir Pera. Ayan. Ano yung nickname niyo, sir? Vlad na lang po. Vlad. Vlad. Yan. Hello, Sir Vlad. Good morning ulit, sir. So, kanina nga, na medyo naudlo tayo sa ating medyo mahalahabang commercial break dahil nga sa nagka-problema yung ating internet. Ito, yung tungkol sa Annual Poverty Indicator Survey. Now, dito naman, sir, sa ating survey na ito, sino-sino po ba ang mga kabahayan o individual na pinipili natin para lumahok dito sa ating survey? Ano po ba? Random po ba yung pag-select ho nito, sir? Okay, so ang sa office naman, kung mag-rider siya ng labor force survey, kung sino yung randomly selected sa labor force survey, sila din yung tatanungin or magiging sample
para sa annual poverty indicator survey. Kumbaga, dire-diretso na yon. Hindi na maghanap si enumerator or si statistical researcher sa field kung sino pa yung interview niya sa para sa office naman. Rider survey siya, kung tuloy-tuloy. Kung sino yung nakalista doon sa tinatawag ng master sample or yung mga listahan yan ng mga household na pupuntahan niya, kung sino yung nakalista doon, lahat na, labor force survey, pagkatapos ng labor force survey, susunod na yung annual poverty indicator survey. So yun, randomly selected siya. Hindi siya yung pipiliin lang kung sinong rapid o sinong medyo may kaya dito. Walang kumbaga dapat walang bias. Pag kasi sa survey or sa statistics, dapat walang bias na gagawin. Kung sino po yung na randomly selected, siya po ang i-interviewin. Tama po sir, di ba parang may target na tayo ng mga respondents, tama po ba? Pagka-read ko? Meron po. Bali, ang listahan namin ay, kumbaga, listahan itong base doon sa 2020 na Census Population and Housing. So, from doon, sa listing na yon, may ginagawa kaming pag-replication, yung mga, ano bang mga group ito, kasi may mga ganun na ginagawa doon sa central office para ma-determine yung master sample namin. So, kung mga master sample na yan, ginagamit namin yan kung sa mga ng klaseng survey. Kasi napakarami naming survey. Kasi ang PSA, siya ang pinaka-statistical arm ng gobyerno. Kasi yung mga statistics na pinuproduce namin, binabasyan niya ng government para sa formulation ng plans and policies para sa lahat ng tao. So, hindi lang sa mga walang trabaho, sa mga mahihirap, sa lahat. Kaya pinakataglay namin yung kumagano ng PSA yung dapat lahat ang angat, hindi lang yung sinong ilan ng grupo. Lahat walang maiiwan. No one is yeah. I see, yun. So, kumbaga, napakaganda, kumbaga, importante kasi ito yung datos para malaman talaga ng ating gobyerno, ano yung mga angkop na programa ang ibibigay natin sa ating mga kababayan. Now, sir, ano po magiging epekto nito kung sa mga kabahayan, kung may mga kabahayan na tatangging lumahok o magbigay ng tamang impormasyon kasi may mga households na ayaw magpa-interview. Hala sir, di po kami diyan. Ayaw ko, mahihiyain kami, mga ganun baga sir. Okay, so that's a very good question, Sir Simon, kasi yung I mean Paul, kasi yung number one, yung pupuntahan namin, hindi naman kilala yung pupunta dun sa bahay nila. Mm-hmm. So, papaliwanag. Pero pinaka-SOP ng namin, ng hired statistical researcher, pupunta muna sa barangay mo, mag-book doon, maglagay na yun, tapos magpapalam, 30 seconds sa punong barangay. Then may receive kaming letter na magkukonduct. So, yun, sa mga residents na mapupuntahan, mga household, kailangan pong hindi nag-ID. Kasi ngayon, di ba, ng panahon ngayon, di ba? So, pag-busis ang dahil nga meron tayong data privacy act. So, marami din nagtatanggi, tumatanggi sa aming mga interviews, kadalasan sa rural area, sa urban areas. Pero sa rural areas, medyo okay pa naman. Pero yun, dapat may ID ang pupunta, may PSA ID ang isang statistical researcher, then nakapag-courtesy call na siya dun sa barangay. Then kung may tumatanggi, yung pinapaliwanagan namin, sa end mo na lang statistical researcher. Pero pag hindi, kung tumatanggi pa, magkikipag-usap kami sa barangay official para at least usapan niya yung household na sa amin. Kasi nakakalaga, ang isang sample household ay naglalat sa check-up ng 300 na households. Kumbaga, kasi sampling kami. Hindi kami, pag ganitong survey, sampling lang kasi magastos pag census. Kung lahat namin interview, saka matagal yung inaabot ng siyam-siyam. Abutin kami ng isang taon siguro kung lahat namin interview. Sampling lang kami. Kung parang konsepto, kung gusto mo malaman yung isang pagkain kung masarap, titignan mo. Hindi mo naman, sabi nga ng pag nagsa-training kami, hindi mo naman dapat ubusin lahat yung isang pagkain para malaman kung saan siya. So, tignan lang, para at least ma-test mo na ito pala yung nasa ng pagkain. So, same sa statistics. Pag something survey, konti lang, something lang, para yung kinuforming sample, nare-represent na yung ibang households. Ayun, oo. Kumbaga, andun din papasok yung role ng ating mga barangay official na pakiusapan yung ating mga kababayan.
Ayun. So, eto sir, paano naman ginagamit ng pating, na-discuss na natin to, yung mga paano ginagamit, yung mga programa, at yung resulta. Now, ito na to, sa kabilang banda, paano naman makakatulong ang resulta ng AP o itong annual poverty, tawag dito, annual poverty indicator survey sa mga pagbabalangkas sa mga programa ng laban sa poverty or sa kahirapan, sir? So yun, kasi di ba ang pinaka-layunin ng PSA or ng mga data na pinoproduce namin, maliangat yung kalagayan ng mga, lalo na yung mga nasa tinatawag nating poor, na may mga characteristic poor. Kasi ang ano lang ng PSA is not poor and non-poor. Wala kami yung kung anong level ng kahirapan o level ng kung may kaya ka. Doon lang kami sa poor and non-poor. So, yun, isa sa may misconception ng nilalabas namin yung mga result. Parang ina-assess namin kung sino ba dito yung mga mayayaman, sino ba dito yung mga mahirap, kung sino sobrang hirap naman. Pero doon lang kami sa poor and non-poor. So, yun, para maiangat yung kalagayan ng pamilyang Pilipino. Lalo na ngayon, na di ba maraming naghihirap, isang presyo, ng mga bilihin, so system na yung ng gasolina, yung fuel naman yung gabi. So yun, naging kasi parang domino effect pag tumataas ang ganitong commodity, nahirapan yung mga nasa poor families. So yun, so hopefully sa mga data na pinuproduce ng PSA, magkaroon ng mga programa yung kagaya ng sa Corpus, marami actually na ginagawa ng DSWD in particular para magkaroon ng parang masagip sila sa kahirapan yung mga nasa poor category. I see, opo, kasi para din naman, kumbaga, sa madaling salita, para ito din sa kanila or para sa ating lahat, di ba? O para, kasi pag mag-asensa or pag walang mahirap sa lugar, madali na yung pag-asenso, di ba, sir? Oo. And sir, paano naman, ano naman pong maipapayo nyo sa mga kabahayan na mapipili bilang respondents upang maging maayos at mabilis ang proseso ng survey, sir? Anong advice niyo sa kanila, sir? Sa mga respondents, future respondents natin? Okay, sa mga respondents ng mga survey na ginagawa ng PSA, so hindi lang itong survey, ito yung mga tinatawag ng mga listing activities, in-update namin yung mga sampling claim namin. So yun, pakiusap sa mga mamamayan na kumaga, hindi mapahirapan yung mga statistical researcher namin. Kung nagmamanda sila, so number one ang hanapin nila sa mga pupunta sa kanila ng mga enumerators or statistical researchers na yung ID. Then siyempre tatanungin kung legit ba. Kaya you can contact naman po ang aming opisina, yung provincial offices namin kung medyo talagang gusto nyo siguro na ligtas yung sambahayan nyo sa mga scrupulous person na sa ngayon, di ba, naglipa na. So yun, pag-iusap lang po na sino po maging accepting or yung mga tinatanong ay dapat tamang sinasagutin ng mga respondents. Kasi doon kami nag-realize yung tamang kasagutan na kinukuha para sa mga datos na pinuplus ng PSA. Ayun. At saka pinaka-importante, maging honest, di ba, sir? Kasi para din sa kanila yun. Ito, sir, last na lang kasi medyo kinapos tayo ng oras dahil sa technical adjustment. Internet talaga natin, Pero hopefully, maayos natin yan, sir. Ito, bilang panghuli, anong mensahe natin sa publiko tungkol sa kahalagahan ng pakikilahok sa labor force survey at annual poverty indicator survey, sir? So yan, kung ang pinaka-nais ng bawat pamilyang Pilipino ay makaangat, maahon ang nasa may kahirapan o nasa laylayan ng ating ekonomiya, ng ating kalagayan ng bansa, kailangan po sumagot tayo sa mga ginagawang survey ng PSA, kasi ang PSA siya ang statistical arm ng gobyerno para malaman kung anong kalagayan ng nasa grassroots level. Kung ano yung nasa pinaka-mababang angkas, kung yung nasa komunidad, yung dapat ang malaman ng nasa taas. Para mabalangkas ng tama yung tamang mga policies, mga programs, para ibigay sa lahat, hindi lang doon sa mga naghihirap natin mga kababayan. So yun, pakiusap lang po sa mga kababayan natin na pinupuntahan ng aming statistical researcher na hindi masyadong maging kayo critical. Kasi yun naman, di ba, pag may pupunta sa atin natin Canada,
kailangan busisiin natin. Pero kung na-explain naman sa inyo ng mahigit, tapos na determine na legit naman yung tao na yun, na talagang taga-PSA, so kailangan po natin sumagot na tama po para sa mga data na kinukuha ng statistical researchers. Ayun, sir. Anyways, maraming salamat sa mga insight and mga information. Although marami tayong hindi natanong, pero at least sapat naman yung na-discuss natin kanina. Sir, may mga panguli na lang, mga babati, pa-shoutout nyo, sir, para mahabol natin. Go ahead. Okay, dito sa namin sa event, so lahat ng nakatutok sa Radyo Pilipinas, so magandang umaga sa lahat ng dito, and sa lahat ng birthday, and may kapatid kami nag-birthday si Sir Teo, si Sir Rex. So happy birthday lang po sa kanila. Double celebration ngayon dito sa event namin. I'd say, ang dami palang may birthday ngayon, no? Anyways, happy birthday sa ibang mga birthdays today. Yan. Anyways, sir, maraming salamat sa mga information at mga informasyon na tungkol ho sa ating pinag-usapan ngayong umaga, and I'll see you again sa next Monday. Alright, so thank you, sir. Opo, yan po ang ating edisyon ng ating programang PSA Balitaan sa Radyo ngayong ikatlong episode, Lunes ng July 2026. Maraming salamat po sa mga kasama natin sa PSA o Philippine Statistics Authority Bicol Region. Kay Sir Vlad. Maraming salamat. Ingat, sir, and God bless you. Sa kalahon, ating mga kasamahan sa technical side, Kuya Joshua Bustamante, Sir Sam Balidan, sa ating social media, James Matthew Olarte, sa ating Hughes, Gary, Carl Carrillo, at sa ngalan po ng aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ito po sa Paula Pin. At ito po ang programang PSA Balitaan sa Radyo. God bless! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.